Nagtataka ba kayo dun sa mga moment na pag nakakita kayo ng tao, sinasabi natin, or usually sa mga Pinoy, no? Bakit kaya ang bigat-bigat ng loob ko dyan sa taong yan? Or bakit kaya ang gaan-gaan ng loob ko dyan sa taong yan? Meron pa nga tayong tinatawag na lukso ng dugo. No? So saan ang galing yun? May kapangyarihan ba yung tao? Kung bakit kaya niyang sabihin or bakit niya na-experience yun at nagiging tama sa kanya? Okay. So meron kasi akong ka-talk time, no, na ganun yung problema niya. Ang problema niya, nagigilty siya, naiinis siya sa sarili niya kasi yung bagong kasambahay niya, naiinis siya, napipikon siya. Sabi niya, ang bait naman. Okay naman, pero ba't ganun? So, ang ginagawa ko, umiiwas ako, punta ako sa kapitbahay, makikipagkwentuhan ako doon. So, merong anxiety because of that. So, there's a science behind it, no? Buti nga na-aralan ko yun eh. So, ganito. Ito yung, may book eh. I'm sure yung mga book readers sa inyo, alam ko anong book na, nakalimutan ko na, pero Tipping Point, o yung gumawa nung Tipping Point, isa sa mga books niya yun ata, kung sino man yun, no? Nakalimutan ko na, tagal ko nang nabasa yun eh. Anyways, meron sila na hukay, no, na isang artifact na sabi nung lahat, oo, ano yan, sa panahon na ito yan, no, nakuha yan, original yan, authentic, blah, blah, blah. And then merong isang scientist na sabi niya, no, it's not. There's something wrong with it. Parang hindi yan yun. Hindi. So, yung iba, lahat ng scientist, kasi siya lang yung may gut feel, yun yung word, gut feel, na mali daw talaga eh, hindi yun eh. Pero kontra siya dun sa marami. Turns out, siya yung tama. So saan ang gagaling yung gut feel na yun? So sa ordinaryong tao, kala lang natin, gut feel is just gut feel. But really, gut feel, yun po ay composition na yon ng mga learnings inyo in the past na nag-automatic nagagamit ng brain natin sa present, no? So maaring nasa subconscious na siya. So ipinaliwanag ko ngayon dun sa taong yun kung bakit parang mabigat yung loob niya doon sa kasambahay niya. Kasi meron ding impact sa behavior rin eh. Kunyari, halimbawa, first time kita nakita, ikaw nanonood ka, sabi ng mukha ko, parang bigat ng loob ko dyan sa taong yan. Look at my face. And then imagine, kung ako yung tao na first time ko nakita, na ganun yung tingin mo sa akin, ang iisipin ko rin naman, ba't ganyan makatingin to sa akin taong to, buisit? So, walang usapan, with the facial expression and all, may gera na kayo nangyayari. So, kailangan may awareness kayo dun ha, kasi kung ganun yung mangyayari sa inyo, ang dami dun ng kaaway. So, ano yung rason ba't may mga ganon? Simple lang. Ang tao, kahit isang beses na bad experience lang, automatic nagre-record na yan sa brain. May utak kasi tayo. So for example, first time mong napaso sa mainit na pot, kettle, takure, no? First time. Napaso ka. Yung pagkakapaso na yon, hanggang tumanda ka, may learning ka na hindi ka basta-basta hawak ng kettle or ng pot or ng takure. Kasi alam mong mapapaso ka doon. So ang gagawin mo ngayon, konti-konti, hindi na pala mainit. So may mga strategy ka na. Pero it will take only one time for you to learn na hindi ka nahawak ulit ng basta-basta ng kettle o ng takure kasi alam mong mainit. It will only take one. So now, bakit ba init yung loob niya or mabigat yung loob niya doon sa kasambahay na yon? It is because maaring nung elementary siya, may kaklase siya, nakahugis yung muka, pareho nung expression, yung gawi, yung gesture, or kabit ng tatay niya na pinagpalit sila, iniwan yung pamilya nila, nakita niya yon doon sa babaeng yon na hindi niya alam na dahil lang doon sa gesture, sa kulay ng damit, whatever, no? Kaya mabigat yung loob niya. Ganun lang kasimple yung paliwanag doon. So, ang importante lang dito is that you have awareness na this is a different person now. And also knowing, understanding that there's a brain mechanism that can actually do that and make you miserable. Pero isipin niya naman, kung positive, kaya ang gaan ng loob ko dito sa taong to. Look at my face. Kunyari, ikaw ulit. Kita.
ang gaan-gaan ng loob ko dyan ang gaan-gaan ng loob ko sa mukha na yan. So when I see you, me as another person, nakita kita, ang ganda ng, ba't nakangiti sa akin tong taong to? So ikaw rin naman, feel good ka, nakangiti sa akin to. So kahit wala kayong salitaan, pareho kayong maganda yung experience sa isa't isa kahit hindi kayo magkakilala. So, ganun po. That is science. Okay? Kung ngayon, kung anong science man yon, hindi ko na alam. Problema nyo rin. Hanapin nyo. Pero I'm sure, meron yon. Hindi ko na tinatandaan kung sino yung tao na nagsabi noon, anong research. Pasensya na kayo. Guwapo lang. Sige. So with that, I hope itong video na to makatulong doon sa tanong na yun, bakit kaya mabigat loob ko dyan? Or ba't ang gaan na loob ko dyan? O ba't may tinatawag na lukso ng dugo? Bullshit. Lukso ng dugo, ano, may kapangyarihan ka, ano mo, di ba? So, there's science behind it. Okay? Bye! And guys, para matulungan natin yung mga taong may anxiety, depression, or other mental condition, mag-subscribe po sa akin, sa aking YouTube, at sa aking TikTok kasi may mga ganitong sharing akong ibinibigay. Okay? Pero ito, simple lang. Ipopost ko nga ito sa Facebook ko eh. Hindi sa, well, sa lahat ipopost ko. No? And yeah, that's it. Dapat diagnose ng doctor. Kung tayo may mga mental condition, kailangan diagnose. Yun yung aking criteria. Yung aking condition na before you talk to me, kailangan ko ng diagnosis ng doctor with you. Gusto ko rule out yung mga physical na sakit kasi hindi ako doktor. Okay? I'm just a graduate of BS Psych. I'm a graduate of BS Psychology. And ako po ay may Cognitive Behavioral Therapy Certificate from CBT Australia. Yes, nag-aral po ako sa Australia at nakakuha ako ng certificate ng CBT and that is the gold standard, the first line of defense para sa mga anxiety, depression, other mental condition. Yan po ang standard, gold standard. Yan muna before maggamot. Pag hindi na kayanan, then paghahaluin na yung CBT at yung gamot. Okay? Bye.